So ayun mga bossing, in this video naman ituturo natin kung paano nga ba ikabit yung ating boost converter na 400 watts. So marami kasi nagtatanong kung paano nga ba ito kabit at paano yung kanyang wirings mga bossing. So ito mga boss, bagong-bago karating lang kaya naka-plastic pa. So ito yung ating gagawa ng video para mas maganda na kakarating lang at bagong-bago. Yun yung ating gagawa ng tutorial paano nga ba ito i-connect sa ating battery para magamit po natin sa ating mga DIY amplifier. Sa totoo lang mga busing, hindi naman mahirap ikabit yung ating boost converter. Hindi nyo na kailangan ng mga iba pang gamit. May screw lang kayo na maliit. Okay na yan mga boss. Hindi nyo kailangan dito ng panghinang kasi screw type na po yung mga wire po nito na ikakabit. Iipit nyo lang po mga busing. Marami lang nalilito dito mga busing. Paano nga ba siya i-adjust yung kanya pong amperahe at yung kanya pong voltage. So yun po yung ating ituturo dito mga bossing. Pero yun nga, iwa-wirings muna siya natin bossing. Hindi kayo dito mahirapan mga boss kasi ito po may nakalagay po na in. Ibig sabihin po niyan input. Ito po yung wire na manggagaling po sa ating battery. And then yung output po, dito naman po yung palabas po na ikukunik po natin sa ating po mga amplifier para ma-boost po yung lakas po ng mga amplifier. Depende po sa amplifier po natin ginagamit. So ang una natin gagawin mga bossing ay ikakabit po natin yung input. So yung input po, ito po yung wire na ikakabit nyo po o ikukunik nyo po sa battery. So yan po, meron po siyang in positive. So yun po mga bossing, madali lang to mga boss. So less hassle to boss kahit kayo lamang po yung gumawa. So ayan mga boss, nakabit na natin yung positive. Yun yung sinabi kong hindi nyo kailangan ng mga panghinang pa dito mga boss. Itong screw na gamit natin mga bossing ito po ay free ng ating ZK MT21 amplifier. Kapag bumibili ka po ng mga ZK amplifier, may mga free po yan silang maliliit na screw. At yun mga bossing, nakunik na po natin yung ating pong wire na ikukunik na po sa battery. So ito po ay 12 volts, gagawin ko po siyang 24 volts yung output kasi po ay kakabit ko po sa ating mga ZK amplifier mga boss. At ito na nga mga bossing, ikakabit na natin siya sa battery. So ito po mga boss, yung positive ay papunta sa positive ng ating battery. So yan mga boss, ito po ay connected na po sa ating battery mga bossing. Ang pag-adjust po natin, yun lang ang problema mga boss kasi hindi natin makita yung ano nito, yung voltahe. Pero ang kailangan na lang natin yan mga bossing ay mayroon lamang po tayong tester para dito po natin ma-check yung battery. Kung wala po tayong mga tester bossing, may voltmeter po kayo or yung solar charge controller ng ating mga mini solar setup, yun po, pwede nyo po i-connect po doon para ma-read po at makita nyo po yung voltmeter. Kung wala po kayong tester, pero kung meron po kayong ganito, mas maganda. Ito po busing, bago nyo po ikabit sa inyong mga amplifier, dapat po ay timplahin nyo po muna or iset nyo muna yung voltahe para iwas po sa damage po ng ating amplifier. Baka po napalakas po yung ating adjust. So ito, yung tester mga busing, ikukunik ko muna dito sa ating boost converter. So positive to positive din mga boss. So yan na mga boss, kung makikita nyo, nakalagay sa kanyang reading ngayon, ito yung nakaset nung bagong-bago nating boost converter. So pagbili natin, from 12 volts, nakaset na po siya ng 17 volts. So ang gagawin po natin dyan ay gagawin po natin siyang 24 volts. Pero hindi ko po siya papasubrahin, gagawin ko lamang po siyang 23.9 volts para po sa ating ZK MT21 amplifier. Ito naman mga bossing yung kanyang adyasan, yan po yung dalawang kulay blue na box, yan po makita nyo, magkabilaan po yan. So yung may nakatatak po na W103, yan po yung adyasan ng kanya pong voltahe para po iangat natin yung 12 volts into 24 volts. Ito naman po sa kabila, yung 302, W302, ito naman po yung adyasan para po sa ating ampere, para po mapalakas po natin yung current na papasok. At yun mga boss, mag-a-adjust na tayo. Itong nasa kanang side, kapag ganyan po yung position, yung may tatak po na W103, yan po yung para sa volts. At yung W502, yan naman po yung sa amperahe. Ngayon po, adjustin na po natin. Yung ikot po nito mga bossing ay counterclockwise. Pakaliwa po yung pihit mga boss pagpataas. Pagpakanan po, pababa po yung, padrop po yung voltahe. Pababa po yan pagpakanan yung ikot. Pansinin nyo po. So ayan po kapag pakanan. Kapag pakaliwa po or counterclockwise, yun na po yung paangat po ng voltahe. So yun po yung a-adjustin po natin. Isisit ko po yan ng hanggang 23.9 volts. Yan lang po mga bossing, tuloy-tuloy naman po tayo sa pihit.
And then kapag lumapit na po tayo sa voltahe ay dahan-dahanin lang po natin. So yung mga bossing nakikita nyo po ay nagiging ano na siya, 20 volts na siya sa ngayon. 21 volts. 22 volts. So iset natin siya ng 23. So 23, 23.35. Adjust pa natin para maging 23.90 para almost. So 23.63, kunting pihit na lang. 23.73. 23.98. So yan mga boss, yan na po yung ating set para po sa ating ZK MT21 amplifier. Hindi ko na po siya sinasagad ng ng 24 volts para iwas na rin po kung ano pong maging damage. Tapos yung pag-adjust naman po ng amperahe niya mga bossing, siya naman po ay pakanan. Kung ano po yung ikot na orasan, yun naman po yung pagpataas po ng amperahe. Kung para po kayong naghihigpit ng thread. Ang ano lang dito bossing, hindi nyo to makikita kung ilan yung amperahe. Depende po sa tester na gamit. Tulad sa akin, wala po akong amperahe check. Pero ang gawin nyo lang dyan mga bossing ay isagad nyo lamang po ito. So tuloy-tuloy yung ikot, maraming ikot po ito. Kapag may narinig po kayong lumagitik na mahina, ibig sabihin nakasagad na po yung kanyang amperahe, which is 15 ampere po yung sagad dito mga boss. So yan, tuloy-tuloy yung pihit. Marami po ito mga boss. Kasi nakasit pa po ito sa mababang amperahe, isasagad po natin. Pag may lumagitik na dito mga boss, saka ko na yun siya titigilan. Ibig sabihin nun, maximize na or sagad na yung amperahe natin. Mahina lang talaga mga boss yung lagitik dito. Yon. So kung maririnig nyo, hindi ko alam kung maririnig ninyo. Pero sige, ilalapit ko sa inyo yung ilalapit ko sa cellphone para marinig nyo yung lagitik kung mag-a-adjust tayo. So yan, baka marinig nyo yung lagitik nito mga boss. Mahangin din kasi di ko alam marinig nyo. Yon. Hindi ko alam kung narinig nyo mga boss. At yun mga boss, ganun lamang po magkabit ng ating boost converter. So ito po yung ating Sinet 23.98. Almost 24 na rin talaga yung mga boss na voltahe. So ito po yung ating gagamitin sa ating ZK MT21 amplifier mga boss. Para boosted po yung pwersa.